Ang araling ito ay nakatuon sa pag-aaral ng demand bilang isa sa mga batayang kaisipan sa economics. Tinatalakay sa naunang unit na ang efficient na pagpili at paggamit ng mga pinagkukunang yaman ang diwa sa pag-aaral ng asignaturang ito. Sa unit na ito, ipakikilala ang dalawang mahalagang konsepto sa economics, ang demand at supply. Sa pag-aaral ng demand, malalaman mo bilang isang mamimili kung paano may papakita o may pakikita ang kagustuhan at kakayahang bumili ng mga produkto at service bilang tugon sa iyong pangangailangan. Alam mo ba na may mga pangangailangan ang tao na dapat matugunan upang mabuhay? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o service na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin o ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakaapekto rito. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o service, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, tinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demand. Ang unang konseptong magpapaliwanag dito ay ang substitute or substitution effect. Ipinapahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaaring bumili ng lapis na mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kaniyang kita na may pambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o service, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling produkto.